Hello guys, welcome po tayo dito sa YouTube channel ko, no? So, ang unang i-upload nating video ngayon is itong tungkol sa pahayag ng mga membro ng Iglesia ni Cristo tungkol sa isasagawa nilang rally, no? Na bilang pagsang-ayon sa sinabi ng ating kagalang-galang na Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na huwag nang bigyan ng importansya or huwag nang ituloy yung impeachment na gagawin para sa ating pangalawang Pangulo dahil sa abala lang po iyon at maraming mga bagay ang mapapabayaan dahil sa dyan mafufokus ang atensyon ng mga opisyalis ng ating gobyerno. So, ito ang pahayag ng mga membro ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan natin dito sa episode ng Saganang Mamamayan na programa ng NET 25. Okay? So, pakinggan natin. Araw po ngayon ng Miyerkules. Masayang Miyerkules sa inyong lahat. Masayang Miyerkules, Nelson. Masayang Miyerkules din at siyempre sa ating mga suki, sumusubaybay na patuloy na dumarami sa Net25, maging sa YouTube at sa Facebook. Welcome po sa Saganang Mamamayan. Sana po ay okay na okay kayo dyan. Saan man kayo naroon, yung mga pininsala ng kalamidad sa iba't ibang lugar, partikular na po sa bahagi ng Bicol Region, dyan sa Northern Luzon, maging sa Cordillera, at itong kalamidad nito nakalipas na araw, Nelson, Antique, Aklan. Yes. Diba? Mga binahang lugar po yan. Pati Capiz, Pati ba Capiz, yung Western Visayas? Bumaha po dahil yan sa shear line, Shear line lang po yan, Kakaiba na ho kasi ngayon ang panahon Walang bagyo, walang signal, pero ang lakas ng ulan, nagkaka-landslide. Nako, kasi nga puno na yung mga lupa, no? Kumbaga, yung tubig ay naiipon na po sa kanilang mga lugar. Yes. Tapos susundan pa na malakas na ulan, landslide po ang nangyari. At dahil dyan, Jen, ang daming mga kababayan tayo, alam mo naman, ang Pilipinas ay majority ay agricultural land, di ba? Nako, tama ka dyan. Ang napipinsala ho ang kabuhayan kapag ka dumarating ang ganitong mga pagkakataon na may mga bagyo, may malalakas na ulan, may mga pagbaha, may landslide, bukod sa buhay ng ilan nating kababayan, pangunahin ho na apektado yung ikinabubuhay ng mga mamamayan. Lalong-lalo na ang mga ito, ito po yung mga maliliit di ba? Ito yung mas mahihirap na mga babayan natin. Sabi nga sa dulong laylayan, laylayan na dulong-dulo pa, Nelson. At kailangan hong matulungan. Sa lalong madaling panahon. Actually, meron namang naaabot na tulong ang gobyerno, di ba? Sa tuwing may kalamidad. Kaya lang, ang problema, kapag ho ang isang gobyerno ay naging abala, di ba? Sa ilang bagay, sa halip na gawin yung kanilang trabaho at kung ano talaga yung kaukulan na iniaatas sa kanila ng batas, aminin nyo man at hindi, maapektuhan yung inyong serbisyo sa mamamayan, hindi ba? Yung governance, yung pamamahala, yung pamamalakad sa gobyerno, wala, nafo-focus sa iba. Na-out of focus sila, Nelson. Correct, tama. Ang malungkot naman kasi, yun naman ang sinusundan ng tao na hindi apektado ng kalamidad. Di ba? Oo. Yun ho ang masakit na katotohanan sa ating mga kababayan. Nako, pero ganun pa man, sa mga nakatutok po sa palatuntunang ito, kaya nga ito sa Saganang Mamamayan, yung kapakanan po ng higit na nakararami ang ipaglilingkod po namin sa inyo. Hindi na nga po sa ating mga kababayan. Kaya tumutok po kayo sa ating palatuntunan ngayong hapon. Nako, may napakahalaga po kaming announcement sa kapakanan po ng ating buong bansa, Nelson. Yan, Ito'y sa kapakanan ng mga nabanggit natin kanina, no? Opo. Yung mga naapektuhan ng mga pagtatalo-talo ngayon sa pamahalaan. Yung hindi ho naabutan ng serbisyo o kaya'y naantala o mga proyektong nababalam
para sa mga mamamayan dahil abala nga sa kung ano-anong ginagawa dyan eh. Di ba? Nako, oo. Ayun, ang tanong ho tuloy sa ating mga kabayan mayroon bang magbibigay ng tulong sa amin dito? Kami sinalanta ng kalamidad? Ano bang dapat namin gawin? Samantalang yung mga leader namin nag-aaway-away po Napapanood namin sa telebisyon mayroon hong kani-kanyang mga kaguluhan na pinagagawa May kanya-kanyang mga posisyon Oho. at interest na isinusulong. Pero dito ho sa programa, gaya ng nabanggit na namin sa inyo, ay ang lagi naman kahit na i-review nyo yung aming mga mga episodes ng mga nakaraan, laging ang titingnan natin at lilimi-limiin natin sa bawat pagkakataon at sa lahat ng mga pangyayari, ano ba yung makakabuti sa higit na nakakarami. Oho. Diba? Nako. Ngayon po, meron tayong napakahalagang announcement, Nelson. Pahayag. Pahayag, breaking news po sa pamamagitan ng palatuntunang sa ganang mamamayan. Mga kapatid, ayan ang termino natin, mga kapatid, mga kababayan, ipakishare nyo po itong ating YouTube Live, ito pong ating Facebook Live, kung saan man kayo social media account naka-follow, ipaki-share nyo po ito para mas marami po makapakinig, makapanood, at nang sa ganon ay mapakinggan yung mabuti. Baka kayo ay tumanggap na rin ng tagubilin. Kami po kasi ni Nelson, bilang mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay tumanggap tayo ng tagubilin, Nelson. Kaya bago mo lang banggitin yung tagubilin na yan, again, i-share nyo na po, pati yung mga vloggers na kaibigan natin, Nelson. Yung mga vloggers na nakatutok po sa amin. Ipaki-record nyo po ito, tsak, magugustuhan po ninyo itong ating announcement kayon. Napakalaki po nito, at baka mabigla kayo, manghinayang kayo kung hindi nyo po maire-record itong announcement natin ngayon. Okay, hindi nyo napanood, di ba? Oo, pero bago po yun, ay balikan muna natin ang mga pangyayari. Yan. Bigyan natin ng konting premise, no, Son? Background. Oo. Bakit ba naging abala diyan? Kasi nakita mo, ang House of Representatives, halos araw-araw Inaabot nga ng madaling araw kung minsan, naging abala sa kung ano-anong investigasyon, di ba? At kung ano-anong ginagawa. At ngayon ay may nakaumang pa na impeachment. Saan ba nagmula yan dyan? Ano bang pinagmula ng mga pangyayari ito? Nako, yun na nga po. Dahil sa ito po yan ang tawag natin ito, yung awayan sa politika. Yun hong mga issue na ibinabato sa pangalawang Pangulo, dahil daw po sa ganito, sa ganyan, hindi na natin muna talakayan sapagkat alam naman yun ng ating mga kababayan. At nauwi ho yan sa napakatindi, humantong sa bantaan nandiyan diba? Sabi ng Vice President, pag ako namatay, may kinausap na ako para patayin din kayo. Sabi naman ng Pangulo, hindi namin palalagpasin yan, yung mga ganyan. At sa pamamagitan din ng mga mamamayan, nanawagan di ba, sa ating Vox Populi, na dapat, hindi ganyan, di ba? Dapat sa inyong dalawa, bilang leader ng bansang ito, hindi nag-aaway, dapat mayroong magpakumbaba. May mauna. At doon nga ho sa ating Vox Populi, kayo ho ang nagsabi, mga mamamayan Majority sa inyo nagsabi, ang dapat na manguna dyan para matigil na yung gulo ay ang Pangulong Bongbong Marcos. Pero bitinin natin ng konti, Nelson. Ito inihintay ko pa yung marami nating mga followers. Mamaya natin konting banggitin kung ano po itong i-announce natin na napakalaki. Pero nandun na tayo, Doon sa nagpakumbaba na ang Pangulo. At anong mangyayari kasunod? Ayan po yung ating abangan. Yan. Mga kapatid, alam nyo na po, ibig namin sabihin, na nakatutok ngayon, ipakishare nyo po yung ating palatuntunan sapagkat kami po ni Nelson at ang iba pa nating mga kapatid ay tumanggap ng bilin, ng tagubilin. Na dapat po baka ay naninibago rin kayo at tsako makakarating din sa inyo ito. Pero i-announce natin, mamaya konti, Nelson. Pasarapin lang natin ang ating kwentuhan. Ilatag pa natin itong mga bagay na ito, Nelson. Unahin natin dyan yung mga epekto ng mga kalamidad. Kasi sabihin baka nila, hindi, kayo na magsasabi na hindi natutugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Ang totoo niyan, lahat naman ng pangangailangan ay naasikaso.
Nako, Baka naman sabihin nila na gano'n. Kaya okay lang maging busy ang mga nasa pamahalaan ngayon kung saang mga bagay. kung para sa inyo okay po yan. Sa amin po ni Nelson, hindi okay yan. Lalo na doon sa mga alam mo ba yung bilihin ngayon, Jen? Oo. Naku po, ako nung isang araw namalengke ako Oh. Pag uwi ko, kahit wallet ko gusto ko na ibenta Sa sobrang mahal ho ng bilihin. Aha. Oo, apektado ho talaga tayo lahat. Aha. Oo. Again, doon nga lang sa binabanggit natin kayo na epekto ng kalamidad. Yung bagyo Nelson ha? Oo. Simulan natin doon sa una, yung 5 magkakasunod. Sa 5 magkakasunod na bagyo at yung huli, ano yung pangalong huli? Pipito? May PO, may OPE. Opel. Oo. Ano ha? Umabot po ng halos ilang bilyong piso ang pinsala po sa agrikultura. Ang pinsala po naman sa infrastruktura ay bilyon din po. Ano ha? Sa kabuuan, matuturin natin bilyon-bilyon pong halaga ng pinsala ng sunod-sunod na 5 bagyo ha. Sa buhay po naman, gaano karami ang nawala sa pinakahuling tala po ng OCD, kung hindi ako nagkakamali, kulang-kulang 200 po ang bilang ng mga namatay. Hindi natin alam sa mga oras ito, Nelson, kung yung mga tao bang yun nailibing na. Ayun pa. Baka hanggang ngayon pinaglalamayan pa rin yung mga yan. At bukod dyan, Jen, sa mga nasawi na yan, naku po, marami pa rin ho ngayon, hindi pa nga makabalik sa tahanan nila Oho. Di ba? Yung mga binaha, yung mga natabunan ng lupa, hanggang ngayon ay nasa mga evacuation center pa ang iba. Ayan. At ang Opo. malala dyan, Jen, ito ay baka kasi ang akala natin, nabigyan nyo ng tulong, isang beses nyo napuntahan, okay na yon. Yung kabuhayan ho nila, nawala hindi ba? Oho. Yun ang mas masaklap. Yun ang sinasabi natin. Ano? Ito ba ang hindi dapat kumbaga, babaliwalain ba natin to? Magiging second priority ba natin ito? Naku, Hindi ba hindi. dapat ito yung first priority natin? Di ba? Totoo Ang yan. ipa-priority ba natin ay ang mga awayan sa politika sa ating bansa? Di ba? At ang problema, Aywan ko lang. Ang problema pa niyan, Jen, dahil nagiging... Kasi, nauubos yung oras hindi ba? Oho. Kahit naman kayo, personal. Sa personal yung buhay. Nagtatrabaho ka. Tapos maaabala ka ng ibang bagay, magagawa mo ba ng tama ang trabaho mo? Di ba? Napaka practical lang naman na sabihin na kapag maraming ganito, mabuti sana kung maayos sa buhay ng mga Pilipino. Walang sakuna, walang kalamidad, at nabibili nila ang mga pangunahing bilihin. Pero hindi ganun Ang dami ang dapat na unahin ngayon kaysa dyan sa mga awayan na yan sa politika. Oho. Di ba? Nako, yun na nga po. Ngayon, doon sa atin hong mga kababayan na nakikinig ngayon at nanonood sa pamamagitan po ng ating pag-broadcast na ito, kayo po, nung isang araw naalala ko na, anong araw Biyernes ba natin na itanong yon? Na sino ba sa Pangulong Bongbong at sa pangalawang Pangulo ang dapat na magpakumbaba? Yun nga. Oo, Di ba? oo. Sa kapakanan po ng taong bayan Yes. Di ba? At mukhang halos 100% ang tumugon na nagsabing dapat ang Pangulong Bongbong ang magpakumbaba. Di ba? Ang kagandahan nun, Jen, Oho. ang Pangulo ay nakikinig din naman sa mga mamamayan. Mukhang Di ba? tayo nga napakinggan ng Pangulong Bongbong sa punto na yun Dahil kinabukasan Oo. ay nanawagan ng Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, sa mga kongresista, kapwa liderato ng Senado Oo. at ng House of Representatives, na kung siya ang masusunod, wag nyo nang ituloy ang impeachment. Kasi wala naman anyang kwenta yan di ba? Ang binanggit niya yan yung storm in Actica. Baka pakihanap nyo nga yung actual na sinabi ng Pangulo. Ayun, yun, tama. Iparinig Para siguro natin. marinig natin. Kasi baka nakalimutan na ng mga congressman. Yan. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup.
Dahil ngayon, Jen, may balita ha? Di ba, may naghahain ng impeachment complaint. Kahapon lang ba yun? Yes, kahapon. At ngayong araw, Tuesday yun eh, ay tama. may panibago na namang impeachment complaint na ipinail. Kahapon ang naghain, di ba, yung grupo, ang civil society group. Oo. Sa pangunguna na dati Senador Laila de Lima. Di ba? Ang mag-iendurso ay yung bagong representante ng ano ba yan, Akbayan, si Sindanya. Di ba? Yun yung nangyari kahapon eh. At sa araw na ito, sabi, ay meron bang naghain o nag-file na ng May bago? nag-file ngayon. Oo, Ayun yun. Ano ba bago. anong balita? Kasi hindi ko napanood yan eh. Yun nga. Oo. Oo. Ang nakalagay dito ay yung reaksyon na ni Congressman Joel Chua dyan eh. Ah, ito. Ng House Committee on Good Government. Ito ba si Teddy? Oo, Si- yung bagong nag-file. Ganon. Oo. Tapos sino itong nasa gitna? Si Lisa Masa ba? Yes. Oo. Ba't pinayagan ng Kongreso na siguro kasama itong si Franz Castro ba ito? Yung naka-green. Oo, yan. Oo. So ito yung nangyari kanina. Congresswoman Lisa Masa, tama ba yun? Ito, grupo ng makabayan to. Na pinakikita natin sa television, Nelson. Grupo ng makabayan. Ito ba yung nangyari kanina? So ito yung second impeachment complaint, tama? Yan yun. Naku, talaga naman pala, no? Yun. Yun po pala. Hindi ko kasi napanood niya kayo na eh. Ano bang background ukol sa bagay na yon? Eto ay reaksyon na dyan ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson, Congressman Joel Chua. Oh. Ang sabi niya, dahil dalawa na nga yung... dapat na sinabi niya, hindi, sabi ng Pangulo, wag na naming, hindi, baliwala yan. Hindi. Pero ang sabi niya, Jen, malaki daw ang posibilidad na pag-isahin na lang ang dalawang impeachment complaint bago ito isilalim sa pagboto. Ay, tama naman siguro, no? Oo. Kasi di ba, mayroon din mga ganyan dati na Isa na lang. pinag-isa Oo. at dinadala doon sa House Committee on Justice. Oo. Okay? Sisimulan daw ang proseso sa House Committee on Justice kung saan susuriin ang reklamo kung sufficient inform and substance o sapat ang forma at nilalaman. Oho. Pagkatapos ng investigasyon ng komite, kailangan itong maisumite sa Kamara yung report na may kasamang resolusyon sa loob ng 60 session days. Ayun. Pasuhin naman ito ng Kamara sa loob ng 10 session days. Pero yun yung kadaming araw nito. Oho. Sunod naman dito ang botohan kung tatanggapin ng articles of impeachment. Kailangan dito ang pagsang-ayon ng 1/3 ng miyembro ng Kamara. Kaya kapag inaprubahan ng Kamara ang articles of impeachment, lilipat na ang kaso sa Senado, natatayo namang impeachment court. Kailangan naman ng 2/3 majority ng lahat ng senador o 16 sa 24 na senador para mahatulang nagsasala o mapatanggal ang opisyal na kinasuhan sinapan ng impeachment. Oho. Biruin mo dyan, halimbawa, itinuloy-tuloy nga nila ito. Buong taon na po tayong nakatali dito, hindi ba? Oo. At ito, Nelson, dagdag ko dyan, 75 grupong makabayan kasama daw po pala 55 grupo 75 grupo ng mga complainants ang ikalawang impeachment laban po kay BP Inday Sara sa Office of the Secretary General dyan po sa House of Representatives. Ang ikalawang impeachment complaint laban po sa Vice Presidente ay nakasentro lamang sa impeachable offense na betrayal of public trust dahil sa hindi may paliwanag na paggastos ng confidential fund, intelligence fund ng Office of the Vice President at ng Secretary pa ng DepEd. Inendorso daw po din Makabayan Representative, Makabayan Black Representative Arlene Brosas, Franz Castro at Raul Manuel. Yan. Ayon po dito kay Attorney Nery Colmenares, isa sa mga legal counsel ng grupo na minamabuti daw po nilang isang impeachable offense lamang ang isampa sa pangalawang Pangulo para madali pong matalakay ng Kamara ang dahilan sa kakulangan na po ng panahon. Ayan. Sa parte naman po na tumanggap sa pagkatatanggapin niya ng House Secretary General, ito pong si Secretary General Reginald Velasco na dadaan daw po sa parehong proseso
ng unang impeachment complaint laban po kay BP Sara, ang ikalawang impeachment complaint alusunod po sa umiral na rules of impeachment ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ayun. So, yun nga ang pag-uusapan dyan, Nelson. Ano ha? Ito po yung nilalatag namin sa inyo, yung mga nangyari sa araw na ito. Ikalawang impeachment complaint. Yun. Oo. Ang tanong ko nga dito, Nelson, binabaliwala ba ng mga mababatas na ito ang naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na para sa kanya ay baliwala, hindi po dapat natin pagtuunan ng pansin ang impeachment na ito, bagamat hindi man siya nag-uutos, pero Pangulo nagbigay na ng pahayag ang Pangulo, di ba? Kahapon nga, binabanggit ni Kong Dante. Tayo ba? Nagpahayag na yung Pangulo, hindi ba natin susundin? Ayun nga. Sa House leadership, hindi ba gagawa ng aksyon? Hanggang ngayon, Wala pa statement. Wala pa pong statement si Speaker Martin Romualdez. At mukhang ang balita natin, Jen, ito naman, hindi natin sinasabing kumpirmado, Oo. pero mukhang yun na nga nangyayari. Oo. Pilit nila kinukumbinsi ang Pangulo na bawiin yung, ganon? yung kanya naunang statement na no to impeachment. Pa. Oo. Meron ba mga statement to, yung Makabayan Black, na kung pwede, abawin na ng Pangulong Bongbong yung kanyang payag na pakiusap na no to impeachment? Ang una nila sabi, dapat hindi ba kailamang Malacanang? Oh, hindi na Huwag tama naman makikialam ang Oo. Malacanang kung sa Oo. ninyo, pero Oo. sa kapakanan ng taong bayan, Pangulo pa rin ang Ay, tama dapat naman. na masunod. Dahil ang Pangulo dyan, nakikita niya kung anong mas makakabuti sa bansa. Ayun na nga, Di ba? oo. Oo, kaya sinasang-ayunan natin doon ang presidente na kapag ka natuloy ang impeachment, matatali tayo dyan. Nako. At wala na tayong atugapagin, kundi ang impeachment na lang na yan. Nako. Di ba? Talagang ma-out of focus tayo dito, Nelson, ano ha? At dahil dyan, magkakaroon tayo ng Vox Populi. Ay, taga lang ha, hindi pa po namin ipinapahayag ha? Oo. Kung ano po yung tinanggap naming tagubilin, Oo. tinanggap naming mga bilin, ano ha? Makinig po kayo mabuti. Para hindi na tayo ma-out of focus. Yan, opo. Para yung kapakanan ng mga mamamayan ay mapanatili natin. Ha? Ibig sabihin ay mabigyan sila ng tamang serbisyo ng gobyerno. Yan, opo. At mapanatili natin yung kapayapaan sa bansa. Yan. At pati na yung pagkakaisa natin, hindi tayo magulo. Oho. Merong dapat Malaking- mangyari. Merong dapat na mangyari. Ilatag muna namin ang ating magiging Vox Populi sa araw na ito. Ang tanong natin ay simple lang po. Dapat bang manindigan ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panawagan na no to impeachment? Yan. Para saan? Wala. Wala niyo tayo mapapakinabang dito. For me, sabi ng Pangulong Bongbong, it's a storm in a teacup. Oh, for nothing. Oho. None of this will help improve a single Filipino life. Oho. Ba't natin pag-aaksaya ng panahon, hindi ba? Kaya, ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nelson, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami
sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang daming ang problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi Oo. po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. ha? At hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig. Ha? Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi yung pagkakaisa Oo. at kapayapaan ng bansa.